Nagsimula na ngayong araw ang final testing and sealing ng COMELEC sa automated counting machines para sa eleksyon sa May 12. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, layo nitong final testing at sealing na ma-familiarize na ang electoral board members sa paggamit ng automated counting machines. Pagkakataon din ito para malaman kung may problema ba ang mga makina, kung may kulang ba sa mga pinadalang gamit, para kung may pagkukulang ay madali raw itong ma-provide. Halimbawa, kailangan bang palitan ang makina o ang SD card? May mga naka-preposition na rin daw na gamit ang COMELEC. Isa rin sa pinaka-importante sa ginagawang testing at sealing ang pagkakaroon ng initialization report na nagpapakita na zero o wala pang boto sa lahat ng posisyon. Itinakda ng COMELEC na gawin ng testing at sealing simula ngayong araw hanggang May 7 lang para may sapat pa na panahon na tugunan kung may mga makikitang problema. Kung hindi raw makapag-transmit halimbawa ang makina sa mismong araw ng eleksyon, ay ang mismong makina raw ang dadalhin sa canvassing center para hindi masabi na nakompromiso ang SD card. Nakikiusap rin ang COMELEC na bumoto ang mga tao sa araw ng eleksyon, lakip ang layunin na ayusin ang lahat. Sa mga susunod na araw ay patuloy pa rin ang voters education at hinihikayat rin ng COMELEC ang mga kandidato na engganyohin ang mga tao na bumoto. Rafi, ayon sa COMELEC ay meron daw mahigit 100 na mga repair hubs sa iba't ibang bahagi ng bansa at meron din naka-standby na 16,000 na mga automated counting machines na maaaring gamitin sakaling may makitang problema sa mga makina ngayong final testing and sealing. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga mare, umani ng papuri mula sa netizens ang nagagandahang national costumes ng 66 na kalahok ng Miss Universe Philippines 2025. Ilan sa mga unique na naging inspiration ng mga kandidata ngayong taon ang mythical creatures mula sa kani-kanilang lugar. Kabilang sa mga rumampa suot ang national costume ay si Sparkle Star at 2017 Reyna Hispano-Americana Winwin Marquez na isang aswang. Inspired daw yan mula sa sikat na pelikula ng kanyang nanay. Hinangaan din ang effort ng ilang kandidata tulad ni Miss Caloocan at Miss Pangasinan na hango sa mythical creatures ang costumes. Kabilang sa mga dumalo sa event, si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal. Malalaman na kung sino ang susunod na Miss Universe Philippines mamayang gabi sa Pasay. Mapapanood din yan sa GMA Network at GTV sa Linggo, May 4. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Formal na kinwestiyon ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas. Sa inihain nilang dokumento kahapon, sinabi ng mga abogado ng dating Pangulo na hindi na-meet ang preconditions para matukoy ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas nang buksan ng pre-trial chamber ang investigasyon nito tungkol sa drug war. Kayaan nila kulang sa legal foundation at dapat inalify ang kaso laban sa dating Pangulo. Hiniling din nila ang agarang pagpapalaya sa dating Pangulo. Wala pang komento riyan ang ICC maging ang prosekusyon. March 11 nang arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo dahil sa charges na crimes against humanity kaugnay sa umunong extrajudicial killings noong kanyang administrasyon. Isang librong tumatalakay sa pagyabong ng business institutions ng Pilipinas ang inilunsad kamakailan. Sumasalamin daw sa landmark publication ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands na From Chamber History to Navigating the Future, From 8 Epochs to ECOMP 5, ang mahigit isang siglong kasaysayan ng Philippine business institutions. Nakalimbag din sa legacy book ang kasaysayan ng CCPI bilang pinakamatandang business institution sa bansa na itinatag noong 1886. Kabilang sa mga dumalo sa launching ng libro si Spanish Ambassador Miguel Utray, iba pang dignitaries at business leaders. Inilabas din ng CCPI ang ECOMP 5 o Economic Compass Pillars 5 na isa raw guide para muling makamit ng bansa ang dati nitong economic status sa Asia.
Kausapin po natin ngayon ang presidente ng Chamber of Commerce of the Philippine Islands na isa sa mga eleksyon 2025 partners ng GMA Network, CCPI President Jose Luis Yulo Jr. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak ng interview sa amin, sir. Magandang tanghali. Thank you very much. Yes, sir. Very briefly, ano po ba itong Economic Compass Pillars 5 para muli hong makamit daw ng Pilipinas ang dati nitong economic status? Ang Economic Compass Pillars 5 po ay nanggaling ho sa history kasi dati, 1960, ang Pilipinas ay pinakamayaman sa Asia at ASEAN, second lang sa Japan. Pinakamayaman po tayo. But from the 1970s hanggang ngayon, naunahan na tayo ng China, naunahan tayo ng Taiwan, ng Korea, ng Indonesia, Malaysia, pati Vietnam, naunahan na po tayo. Nangungulala tayo. Pero since nanggaling na tayo sa mayaman na bansa, meron po tayong tamang ginawa nung araw from our independence forward hanggang American Spanish time, naging mayaman po tayo. Ulitin lang po natin yung ginawa natin tama sa 5 pillars, which is the Filipino in education. The second pillar is industries and businesses were globally competitive. Pillar 1 ulit, balik ko, the Filipino in education was the best in the world. Top of the world tayo, na pinakamagaling. Ang 3 pillar po, infrastruktura at saka environment. Pinakamagaling din tayo. Ang compass na direction is heaven and earth. Pinakamagaling. Pang-4 po ay ang gobyerno natin. Noong araw, pinakamagaling din po yan, governance, na nasa United Nations po yan. Number 1 po tayo sa lahat ng 12 traits. Ngayon po, kulala tayo. At pang-5 po, yung the economy natin noong araw was diverse, wealthy. We were manufacturing things. We were not consuming things. We were not exporting people. We were making wealth in our country. Yun po ang 5 na gusto namin ibalik sa bayan. Opo, ang sarap pakinggan, sir, pero parang ang tagal bago maibalik. Ano ho ang timeline ba natin kung sakasakali sa 5 pillars po na nabanggit ninyo na yan? Yung 5 pillars po, ang gagawa po niyan ay gobyerno. Pwedeng policy lang po yan o pwedeng batas. Pero kasama rin po dyan ang private sector, ang pribadong sector. For example po, ang Senado, nag-approve na yan ng bill na lahat ng raw material ng Pilipinas, lahat ng mga ating copper ore, iron ore, ay dapat huwag i-export. Dapat gamitin sa Pilipinas, magtayo ng pabrika para gamitin yung ating mga materyales para gawin ang final product. Ang ginagawa po natin kasi ngayon, kinukuha natin yung minerals natin, ini-export natin sa China at sa ibang bansa. Sila ang gumagawa ng produkto, tapos mag-i-import tayo ng finished product. So ang ginawa na ng ating Pilipino ay pupukpok, no? Pero wala tayong ginagawa. Tapos mag-i-import tayo sa ibang bayan na ang added value ay napupunta sa kanila. Kaya sila yung mayaman, tayo namumulubi. Yun ang kailangan gawin. I see. At sa gaya ninyong nasa business sector, ano ho ang maipapayo ninyo sa mga botante pagdating naman sa pagpili ng kanilang iboboto? Ang mga botante po ay dapat pumili ng mga botante na number 1, honest, hindi ho magdanakaw. Pangalawa, gustong magtayo ng pabrika sa Pilipinas para ang kayamanan ay gagawin sa Pilipinas at gagamitin ang ating raw materials para ipakain sa ating pabrika. Yun po dapat ang gawin. Hindi ho kami sang-ayon na yung ating kayamanan ay binibigay natin sa ibang bansa. Yun ho dapat ang piliin ng botante. So dapat makabayan, ano? Dapat makabayan. Alright. Maraming salamat po sa inyo. Yan po naman si Chamber of Commerce of the Philippine Islands President, Jose Luis Yulo Jr. Thank you. Nagrambulan ang ilang residente sa isang karinderya. Sinugod at sinuntok ng nakaasul ang lalaking nakaitim matapos magtalo sa isang karinderya sa Iloilo City. Doon na nagsimula ang gulo at nakisali pa ang 2 lalaki at isang babae. Natigil away nang dumating po ang barangay tanod at mga pulis. Batay sa investigasyon, away magkapatid ang ugat ng gulo.
Ayon sa babaeng may-ari ng karinderya, kuya niya ang sumugod na lalaki na nooy lashing at naghamon ng away sa kanyang live-in partner. Matagal na raw silang hinaharas ng kanyang kapatid at pinagbabantaang papatayin. Aminado naman ang kuya niya sa mga paratang, nagawa niya raw yon nang malamang may ginagawa umanong hindi mabuti ang babae na kapatid sa sarili nitong anak. Walang pahayag ang babae kaugnay nito. Sugatan sa insidente ang mga sangkot at pinaubayanan ng pulisya sa barangay ang insidente. Bukas, Sabado, mapapanood ng ikalawang bahagi ng Biyaheng Totoo Sana sa eleksyon 2025 ng GMA Integrated News. Tapos po dyan ang aking report. Magandang trabaho at kabuhayan. Tatalakayin po ang hinaharap na pagsubok ng mga OFW at iba pang issue sa trabaho sa bansa. Kasama ko sa episode si Ivan Mayrina na tatalakay naman ang mga problema at isyong hinaharap ng mga magsasaka at mangingisda. Para naman sa gustong balikan ng Part 1, mapapanood na sa GMA Integrated News YouTube channel ang mga ulat ni Sandra Aguinaldo at Joseph Moro. Dadalo raw si Vice President Sara Duterte sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong inciting to sedition at grave threats laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, kailangan niyang pumunta para manumpa. Pinag-uusapan na rin daw nila ang kanyang abogado ang paghain ng counter affidavit. Nitong Martes, nang kumpirmahin ng Vice na nakatanggap siya ng summons mula sa Office of the Prosecutor ng DOJ kaugnay sa isinampang reklamo laban sa kanya nitong Pebrero. Dahil sa pahayag niya noong Nobyembre na may nakausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kapag pinatay siya. Ayon sa Prosecutor General, sa May 9 at 16 nakatakdang preliminary investigation kaugnay rito. Dahil maraming haka-haka, nanaliksik daw muna tungkol sa vasectomy si Drew Arellano bago sumailalim sa nasabing procedure. Ang pamahalaan matagal na raw itong isinusulong bilang isang paraan ng family planning. Narito po ang aking report. Happy vasectomy. Katatapos lang magpabasectomy ni Drew Arellano sa ospital sa post na ito ng asawa niyang si Chika Minute host Ia Villania na nang i-share ng GMA Integrated News ay umani lang libu-libong likes. Ang vasectomy ay isang minor surgical procedure at uri ng male birth control kung saan puputulin ang daluyan ng sperm para hindi na lumabas sa katawan ng lalaki. Sa caption ng hiwalay na post ni Drew, sinabi niyang advanced Mother's Day gift niya kay Iya ang procedure na umani ng respeto hindi lang ng mga kaibigan kundi ng publiko at maging ng Commission on Population and Development. We're super impressed with what Drew did, no? Kasi nga 0.1% of males in the Philippines undergo vasectomy. So it's telling yung data natin pa lang. Kaya to see a popular personality doing that, no, we laud Drew Arellano for doing that, no. So may your tribe increase. Matagal na rin pinopromote ng pamahalaan ng vasectomy bilang isang paraan ng family planning. Pero wala pang 1% sa mga kalalakiang Pilipino ang gumagawa nito kahit isang beses lang ito gagawin kumpara sa ibang paraan na paulit-ulit at nakasalalay lang sa mga babae. Female-centric methods pa rin are the most popular method in the Philippines. So mga women pa rin, may increase in family planning usage sa Pilipinas pero sa mga kababaihan. Si Drew nagulat sa naging reaksyon ng mga tao sa kanyang pagpapavasectomy na noong nakarang taon sana niya ito gagawin. Hindi lang natuloy, kaya nagkaroon ng pang-5. So, nalaman ko na lang din na may mga kaibigan ako nag-vasectomy after I did it because nga they reached out. Parang, welcome to the V Club. Nag-research din daw si Drew kaya alam niyang hindi totoo ang mga haka-haka tungkol sa vasectomy. If there's already medical data, then I follow medical data and I believe that when the data shows itself that it's okay, then it's okay. Kapag nagpa-vasectomy, is pinuputol lang po yung anurang kunlay. Kung baga, hindi naman po yan, hindi po siya nakakaapekto doon sa gana sa sex. Yung fear nila, kaya ayaw nila. So, hindi po totoo yun. Dito sa Quezon City, 242 lamang ang kalalakihang sumailalim sa vasectomy ngayong taon kumpara sa 26,648 na kababaihang nagpa-bilateral tubal ligation ngayong taon. Sana raw matanggal na ang stigma ng family planning, nakasalalay lang sa mga kababaihan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.
May pambaong good vibes po kami ngayon. This for the weekend, di ba? Proud ang parents sa anumang achievement ng mga anak nila. Pero sa Masbate, meron daw ibang umiksena sa pagtatapos ng isang estudyante. Naman! Kaya congratulations kay Jessie Alicante Jr. kabilang sa grade 6 graduates ng Famosa Integrated School. Pero nang magmarcha, meron daw agaw eksena, Hindi lang kasi ang tatay ang kasama niyang umakyat sa stage. Umaligid din ang alagang aso nila na si Sawa. Tila anino raw talaga ni Jessie ang aso, kaya pati ang graduation, no exemption. Viral online yan with more than 300,000 views. Trending! Congratulations, Logie. Sawa.